Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collective. So energy of collectives around this time. Hard aside long ago, never to walk and on it was shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll leave a salvage. No matter what they want to take from me, they can't take away what's mine and what's for me. The greatest love of all is easy to achieve, and learning to love yourself, it is the greatest love of the greatest love of all is easy to achieve, and learning to love yourself, it is the greatest love of all. See? You are stable, secured, powerful, strong, and may authority. You are in control of your own emotion and your thoughts right now. Kasi emperor yung energy mo. Walang nang dominate sa isip mo. Walang nang take over sa isip mo. Walang nang tanggal ng free will mo. Walang boss sa isipan mo na iba. Ikaw ang boss ng isip mo. Ikaw ang may control ng isip mo. Because you have been set free. Kasi nakawala ka na sa restrictions. Kasi napalaya mo ang sarili mo o nakalaya ka na o kung sino man napalaya sa'yo sa restrictions na yan. That is manipulation, lies and deception, restriction, witchcraft. No? Kadalasan witchcraft. Gawa ng witchcraft. Nakalabas ka na sa kanilang control and you are powerful now. No one could make you their puppet. Hindi ka na nila puppet kasi nung restricted ka pa nila, no? Under ka sa control nila at witchcraft nilang ginawa sa'yo. Ginawa ka ng puppet eh. Pinasunod-sunod ka na sa will nila eh. Tananggalan ka ng free will eh. Panoorin nyo dyan yung sa shorts po dyan, no? Sa mga gustong patay ng mga witches, wizards, warlocks. Kasi ang totoo niyan, pinapapatay talaga ng God yung mga yan. Walang sinabi ang God na kaawaan yung mga yan. Walang sinabi ang God na buhayin ang mga yan. Utos na God sa Exodus 22:18, patayin ang mga mangkukula, mambabarang. Dahil hindi nga yan sila sa God, anak ni Satanas yung mga yan. Nagbibinta at nagsasanlangan ng kaluluwa yan eh. Saan sila kumuha ng nerve para sabihin na bigay sa kanila ng Diyos yung kakayanan nila magparusa o manghalit o maghasik ng lagim sa ibang tao dahil sa inggit o kaya yung iba kasi ginagawa nilang kabuhayan, no? Yung mga naiinggit pinapagawa sa kanila, no? Sa mga gumagawa niya. Pero yan ay demonic, kaya they're dealing with demons, hindi yan sa Diyos. Kaya pinapatay ng God yung mga yan, no? Meron dyan magnomate, pampatay ng mangkukulam, mambabarang. O hindi pa nag-work, tuloy-tuloy lang. Di ba? Tuloy-tuloy lang, malay mo eh, di ba? At effective siya. Effective siya, inobserbahan ko Kagabi, 1 glass of water. Ito may asin to. Basta may yan. Ito walang asin ha, walang asin. No salt na i-add mo.
1 glass of water, kumaka 1 glass of water, kung paano pumatay ng ano daw, no? Kasi napanood ko lang yun sa Facebook, ha? Hindi ko yun idea. Napanood ko lang yan sa Facebook. Ako ay honest lang talaga. Alam naman siguro ng marami yan, yung about dyan. Sa Magnum 8 na orasyon pampatay ng mga witches, wizards, warlocks, magicians, or evil magicians. Na mga nangungulam at nambabarang sa inyo, o kaya kung may pamilya kayong kinukulam o binabarang, yun ang gagawin ninyo. No, try ninyo. Pero kung hindi gumagana, ay ewan ko na sa inyo. Basta tuloy-tuloy nyo lang. Maset free kayo sa witchcraft nila. Mas maganda tuloy-tuloy. No? Kasi makita ninyo, kung meron kayong kulam, di ba, hindi papantay ang daliri ninyo. No? Hindi pantay ang daliri nyo, pagpantay nyo to. Kung merong gumagawa sa inyo mga witchcraft, black magic, sorcery, o kahit mga palipad hangin nga lang hindi papantay ang daliri ninyo. Bakit? May pumapasok yan ng mga demonyo. Alam niyo, mas effective yun So, based on my observation, ito, kaysa dun sa yung, sabi ko na yung sa kamay ko na pumapantay din ang daliri, pag may kulam, pag hawakan ko yung ulo, mas ano siya, mas madami sigurong dala nito kasi pati yung kapangyarihan ng mangkukulam matanggal. Yun sa akin kasi yung kamay ko na pag hawakan ko yung ulo, yung mga spirits lang yung masen sa impyerno. Mga demons. Mga fallen angel yan masent, no? Pag mayroong ganun sa tao. Pero ito mas effective to, guys, based on my observation, kasi pati yung energies ba na sinend sa'yo, like negativity energies, alam mo, ma-feel mo talaga yung freedom na hindi ka, na walang nangontrol sa'yo, walang nang-restrict sa'yo. You're free to sing, to do what you want. Hindi ka nahiya, hindi ka natatakot na to express yourself. O mga ganun ba? Basta, based on my observation, kasi ginawa ko nagabi, no? Yung ganun, kasi napanood ko sa Facebook. Actually, dati pag ginawa yan, tinigil ko lang. Matagal na. Yung ganyan na pampatay ng mga mangkukulam kasi parang hindi, nag-doubt ba ako ba? Ganun ba? Pero, nung tinignan ko kagabi at naobserbahan ko, hala, effective to. Mas, mas madami ang, nito, matanggal nito. Parang pangkalahatan siya, matanggal lahat. Kaso lang, pag ito kasi nababanish na lang yung evil spirit ba, no? Hindi niya nasisense sa impyerno, yung mga demons, mga ganon, no? Kasi sinadya ko din talaga na magpapasok kagabi na, basta may ginawa lang ako na sinadya ko para mapag-aralan ko, no? Effective siya. Kaya yung baka ginawa din ng nakuha ng reading ito. Di ba, sinabi ko doon sa isa kong reading na mayroon dyan, i-upload ako sa shorts. Na napanood ko sa Facebook. Ang nga lang dito, disadvantage based sa observation ko, parang ang bilis lang talaga bumalik ng yung hindi pagpantay ng daliri. Kasi na-ward off lang yung evil spirit Tapos bumabalik din, lalo siguro pag, ewan ko ba, ginagawa pa, yun, pagka hindi naman pumantay, meron na namang ng atake. Ano ba yun? Sa akin, ang dami talaga kasi. Hindi, bumabalik ang evil spirit. Hindi. Bumabalik ang demon. Baka demon. Hindi. Bumabalik ang, bumabalik, meron na namang gumagawa ng ritual, pagka ganon. Meron na naman gumagawa pala ng ritual pagka ganoon. Kaya pala. Ang sa akin kasi pang matagal siya. Kung walang mangulam. Walang, kunwari, kung mapasukan man, yung sa kamay ko ba, ay pantay siya. Kung walang mag-ritual, kung sakali mampasukan, na may gagawa na naman ng ritual, hindi na naman siya papantay. No? Basta matagal siya compare dito. Parang ang bilis na kasing mga ilang minuto lang, ilang segundo, babalik na naman siya. Parang gano'n, pag yun ang naobserbahan ko. Pero, alam mo yung maramdaman mo yung walang nangungontrol sa'yo, walang kapangyarihan ng kadiliman sa ng witches sa'yo. Mga gano'n, walang negativity nila. Mga negativity nila yun Mga inggit nila, mga manifestasyon ng utak nila. Mga control nila in manipulation ba? Natatanggal siya nilang evil spirit.
Kaso lang, nawa-ward off lang yung, ang alam ko, nawa-ward off lang yung evil spirit o yung mga demons nila. Yan. Nawa-ward off lang, hindi siya na dumidiretso sa impyerno. Kaya parang, ang bilis na hindi naman papantay. Kaya, kailangan lang masipag ka din talaga. Pag alam mo hindi pantay, gagawa ka na naman. Maburos ka lang sa tubig talaga. LT naman, walang asina, huwag niyong haluan ng asina. Tapos, di ba, tubig to. Ito, tuturo ka para yung mga problema dyan. Huwag lang kayo gumawa ng kulang kasi hindi kayo sa Diyos niyan. Sa Diablo ko niyan, may impyerno pa kayo niyan. Pag sa bilang buhay, pag manggugulang kayo, mambabarang kayo. Kaya wag kayong mangulam, wag kayong mga dipinsa lang ba? Mga dipinsa na para pangontra sa mga mangkukulam ng babarang. Mga ganun lang. At kagaya nito. No? At inutos naman ang ganyan, patayin ang mga mangkukulam eh. So, isa na yun sa way. Isa na to sa way, no? Para patayin sila. Kuha ka ng isang basong tubig, di ba? Tapos manalangin ka ng tatlong Our Father sa English. Sa akin kasi English eh. Mas comfortable ako sa English, you know. And tatlong Hail Mary, tatlong Glory Be, tatlong I Believe in God. So you can translate it in Tagalog na lang, no? Sa mga masiyang magtagalog. Pero sa akin kasi English eh. Mas hiyang ako sa English. Sa mga ganyan, sa mga prayer. Yan kasi ang nasa ulo ko na yung mga English na prayer. Tapos, panoorin nyo na lang dyan. No? Tapos, sa sign of a cross, ano ba yung sign of a cross? Sign of a cross. No? Mag-sign of a cross kayo. Tapos, yun, banggitin na ninyo yung mata, meta, meka, makmeta, maimpo, maima, umpo, mael, malamorok, melam, mumumum, sign of a cross, blow sa tubig, ilip sa tubig, ng 3 beses, akin 3 beses eh. Pwede nyo suro isang beses yan. Tapos, inumin nyo na yung tubig. Makita ninyo, maramdaman ninyo yung change. Tapos, pag dinignan ninyo yung daliri ninyo, ito pa. Papantay na siya. Sabi ko, parang walang pinagkaiba sa paghawakan ko yung ulo, pantay siya. Pantay. No? Pag tingnan. Kaso lang, bumabalik din agad yung hindi siya pumapantay. Yung hindi na siya pumapantay ba? Mga ilang minutes lang eh. Bumabalik, hindi kagaya ng paghawakan ko yung ulo. Kahit mga isang araw kung walang gagawa ng kulam na siguro basta matagal eh, kahit mga ilang araw, ilang linggo siguro yun kung walang gagawa. Ito minutes lang, babalik na naman siya yung naobserbahan ko. Pero tuloy-tuloy lang, kung mayroon na naman di baka masipag lang talaga yung mangkukulam. Kaya ganon, hanggang sa mamatay yung mangkukulam, no? At mamatay yung kapangyarihan niya sa'yo, hindi ka na niya makontrol, no? Kasama na yung mga gumagayuma sa'yo. Lalo kung hindi mo naman talaga gusto yan. At dinadaya niya lang yung isip mo. Madaming ganyan. Kukontrolin nila yung tao para makuha nila yung gusto nila. Ay, naku guys. Ayan. And then, ayan o, na-set free ka na. And then, naka-recover ka na sa emotional turmoil sa kapangyarihan nila. That's why you are powerful na kasi natanggal yung itim na kapangyarihan sa iyo ng mga alagad ng dilim. So, paano sabihin nila, no? Bakit nila nasasabi na sa Diyos daw sila, galing sa Diyos yung kalaman ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, diba, magkukulot ng babarang, na yung kapangyarihan nga nila itim eh. Hiram nila sa Diablo, ipinapalit nila ng kaluluwa nila. Binarter nilang kaluluwa nila para lang magkaroon sila ng itim na kapangyarihan. Can you explain it? Kung mayroong mga witches dito, wizards na nanonood, explain it. You're only fooling yourselves. You're
trying to make others believe of your own lies and deceptions and manipulations, mga witches, wizards, warlocks. Because I know, ang dami dito nanonood na witches, wizards, warlocks. They're confident pa naman yung yan sa kanilang witchcraft. Pero, pinapapatay nga ng God. And may warning pang God, itatapon sila sa lake of fire na may sulfur. Hindi lang warning yan. Dahil yun talaga, kung ano sinabi ng God, yun ang sasabihin, yun ang gagawin niya, yun ang ginagawa niya. So, kung itapon sila ng God sa lake of fire na may sulfur, yung kaluluwa nila, wala silang ibang sisihin. Sarili nila. Dahil ang pinag-iral nila, inggit, greediness, evilness, sa kabila ng warning ng God. No? Sa Bible pa yan, ha? Kasi, hindi ata sila naniniwala sa Bible, kung ano nakasulat sa Bible. Doon sila naniniwala sa libreta nila. Sa libro ng mga mangkukulam, libro ng mambabarang. Gigigil yung mga yan sa akin at sa iba pang nag-expose ng katotohanan. They cannot change the truth. Never. And they will be punished afterlife by God sa mga ginagawa nilang demonic. So, ayan. Hindi nangyari ang gusto, yung wish nitong si Queen of Wands reverse, full of insecurities to. Not confident, not energetic. Siguro nangunguha lang yan ng mga energy ng iba, no? Nagnanakaw. Nagnanakaw ba itong si Queen of Wands ng energy ng iba? Let's see. Hindi naman. Ano nang i-swap siya ng energy ng iba? Kasi pwede na i-swap yung energy, hindi naman. Ano yun eh, parang nangunguha ng maring nangunguha siya ng confidence ng iba. Let's see. No. Full of insecurities to. Full of doubt sa sarili niya. Si Queen of Wands na yan. Kaya siguro may ginagawa itong pang-down sa mga kina-insecurean niya sa kinaingitan niya. Itong si Queen of Wands in reverse. Kinaingitan ka ba niyan? Queen of Wands in reverse na yan. No. Your person, kinaingitan ba ni Queen of Wands in reverse? No. May ginagawa ba against sa'yo si Queen of Wands in reverse? Wala. Sa person mo, may ginagawa ba si Queen of Wands in reverse na against sa person mo? Ayun, sa person mo may ginagawa siya. Gusto niyang kontrolin, pigilan yung person mo, under sa control yung person mo. Because of insecurities niya and because of inggit. No. Because of greediness. Because of greediness. Greedy yan siya. So, mamamatay na ba to si Queen of Wands in reverse? Ayan, mamamatay na daw yan. O, namatay na ba yan si Queen of Wands in reverse? Ay, namatay na pala siya eh. Bakit? Nasaan sa impyerno ang soul niya? This is a witch. Ano ba tong klase ng witch? Si Queen of Wands in reverse na yan. Warlock. Si warlock. Nag-barter yan siya ng kaluluwa niya. Binargain niya ang soul niya sa devil, sa mga evil entities, kung sino man ang binarginan niya ng soul niya. Ganun ang mga warlock. Doon sila nag-rely ng kapangyarihan sa pinagbintahan nila, pinagbarteran nila, o sa kung kanino nila binargain ang soul nila. Binargain nila ang soul na, so bakit nga naman sila isi-save ni Jesus Christ o iligtas ni Jesus Christ at sila nag-bargain ng soul nila? Ang sabi pa ng Jesus Christ, anak sila ni Satanas. Witchcraft ang ginagawa nila. Nasa kabila may warning ng God na itapon sila sa lake of fire na may sulfur. Diba? Mga napapractice ng witchcraft. I'm not perfect. Pero alam na nga nilang ganyan. At paulit-ulit yung mga warnings. Hindi lang sa Bible, no? Na may warning ng ganon. Pero sige sila kagawa. And it's because of inggit pa and greediness, ha?
Hindi sila tumitigil. Isipin nyo yan. And to the point na nag-bargain siya ng soul niya. Ganyan ang mga warlock eh. Yan ang number one na nagbabargain ng soul nila. They gain power through bargaining their soul. Saan? Sa mga entities, evil entities na pinagbintahan o sinanlaan nila ng kaluluwa nila. Kaya sila nakapag-summon. David, so kagabi dito guys, ang dami ng atake sa akin. Paano ko nalaman? Ay susunod-sunod na naman ang ulang aso. Ewan ko lang kung ninervyos ba yung kapitbahay ko. At nervyusa pa naman yan. Ay kapitbahay ako dito, nervyusa. Ninervyos sila sa kahit sigaw-sigaw, ninervyos na. Panay ulang aso. Ako, wala. Sanay na ako. Dati nung una ay parang nakaramdam ako ng ano, yan na naman. Parang galala ako kasi dati, nag-alala ako pagka umungol yung aso kasi ibig sabihin may mga nang-atake ng evil forces. Hanggang sa parang wala na lang kasi sanay na nga ako. Binargin niya yung soul niya, o di ba, nakipag-deal yan sa evil entity or devil or saan ba niya binargin yung soul niya ni Queen of Wands Rowers? Sa devil. Yeah, ganun ang mga warlock. And you know what? Yung mga warlock na yun, nakapag-break yan sila ng oaths. Alam niyo oaths? Hindi Quaker oaths ha. Kundi oaths. Yung like promises. Promises. And an example, promises. Their promise. The promises, they can break the oaths. Pero, impyerno naman ang kanilang kaluluwa. Bakit hindi? Eh, binargin nga nila ang soul nila eh. Witchcraft ang ginagawa nila eh. Tapos akong sabihin nila salbahe, na mga ganon, dahil sinasabi ko lang matotohanan, dahil wala na silang pag-asang masave, dahil sinasabi ko wala na silang pag-asang masave, sinong sisihin nila? Ako pa? Ang sila yung nag-bargain ng soul nila because of their greediness and their inggit, their evilness. Oh, na ako yung hindi ako nag-bargain ng soul ko, na ako yung binautismo ni Jesus Christ, na ako yung pinadala dito sa mundo ng God. Paano ko nasabi yun? Pinadala ako dito. Pinakita sa vision ko. Tulog ako nun. Hindi yun nang imagine lang. Tulog ako. Pinakita sa akin. Bumaba ako dito. Kita yung picture dyan sa profile picture. Ganyan. Kahawig na mukha ko. Androgynous ang mukha ko. Puti ang buhok. Kaso lang puting-puti talaga ang mukha. Hindi lang ganyan kaputi. Puti ang pakpak. Thin ang katawan. Mahaba ang mga toes. Hindi siya ordinaryo kahaba. Mahaba talaga. Puti din ang damit. Of course, may damit, no? Galing sa heavenly realm. Duman pa ako sa mga stars. Yung langit na yan, na nakikita ng mata natin, na may mga clouds, na blue, na may mga clouds, hindi yan ang heavenly realm. Doon pa yan sa labas ng earth. Malayo. Sabihin na naman nila ng mga witches, wizards, warlocks, gumagawa ng kwento to. Sinungaling to. Manipulative to. Sabihin na naman nila, buti ka na to. Bakit sila ba yung sinabihan ng gadaw na ganon? Sila ba yung pinakitaan ng God? Tao lang sila. Wala silang alam. Hindi naman nila nakita eh. Ako naman ang pinakitaan eh. Wala silang alam about sa heavenly realm. Buti pa yung iba. Dahil pinapakita ni Jesus Christ sa kanila.
Kita niyo si Enoch, diba? Dinala siya doon ng God. Kaya ganyan ang mga readings ko dito, nag-expose. Lalo na't mag-33 na ako. Kaya binautismuhan akong Jesus Christ sa vision ko o panaginip ko. Sabi niya, panahon na. Tapos, binautismuhan niya ako sa parang pool naman. Lakas ang agos ng tubig. Tapos sabi niya, ang yabang naman. Kasi wala nga sila eh. Ano magawa ko? Ang yabang niya. Sinungaling siya. Bahala kayo. Sabi ko lang ang totoo. And you know what? After now about this month, bumalik ako sa farm ko. Actually, bago pa ako nakwento ko na yan eh. Naging ibon muna akong puti. Tapos lumiwanag. A sign of Holy Spirit. Lumiwanag. Tapos, in humanoid form, may pakpak na ako. After niya ako about this month. So, what you call about it? Alam ko madaming witches dito na nanonood. Pero sa mga inatake ng witches dyan, wizards, warlocks, evil magicians, you know what to do. Alam nyo na kung anong gagawin nyo para patayin yung mga yan. Kasi hindi yan kasalanan patayin ang mga alagad ng dilim na yan. Andyan sa shorts. Yan ang mga ginagamit ng mga manggagamot. You have to help yourself. Yan ang isang pwedeng may share ko sa inyo na napanood ko lang yan sa Facebook. And napatunayan ko very effective siya. Sipagan nyo lang. Ang isama, patayin nyo yung mga mangkukulam na sumasalba na sa inyo. So, I'm not a liar. I'm not a type of person who is making stories. Hiya ko lang yun. Diba? Takot ko lang sa Diyos. Kumuha ko ng kwento. Hiya. Pagka mga tao na sa'yo na agad, mahiya naman sinungaling gumawa ng kwento eh. Kasi ang mga liars naman kasi talaga, mahilig magsinungaling. Doon yung nagmana sa tatay ng si Satanas, ha? Yun ang yung tinatawag Jesus Christ, anak na Satanas. Ang mga sinungaling. Ay, nako guys. Attack me with your witchcraft, witches, wizards, warlocks, evil magicians, and I will attack you with the truth. It will make you desperate and frustrated to hear the truth. Because the truth is the truth. It cannot be changed. Parang matuturoy utak niyan. Dahil sa mga katotohanan na maririnig nyo dito sa channel ko, mga alagad ng dilim. Yung mga hindi alagad ng dilim dyan, hindi naman witch, wizards, warlocks. Never mind. Hindi naman kayo ang tinutukoy ko dyan. Ano? So, yan. Yung mga witchcraft nyo, it will only bounce back sa inyo. Million times fold, it would kill you. Instantly. Witches, wizards, warlock, evil magician. Alagad ka ng dilim, hindi kayo sa Diyos. Noto nyo lang iba. Alam nyo naman sarili nyo, demonyo kayo. Alam nyo naman sarili nyo, alagad kayo ng Diablo. Yan ang tawa nyo. Sabi ng buhay, walay na. Ewan ko lang kung matawa pa kayo. Pwede kang tumawa, piki, malamang. Dahil damdamin na ninyo yung mga baliksin. Kakamatay nyo agad. Mga alagad na yung dilim. So, 7 of Cups in reverse. Hindi ako ang mayabang.
Dahil sinasabi ko lang ang katotohanan. Kayo ang mayabang at ang pinagmamayabang nyo pa, witchcraft, demonic. Tapos, you want to manipulate others and to make others believe na sa Diyos kaya. Mga witches, wizards, warlocks, you are not. Sa side ng Diyos, sa side kayo ng Diablo. Mga sinungaling kayo. So, ang kinikiring yung mission, galing sa Diablo yan, sa mga fallen angel yan. Kaya mga people of God, huwag kayong magpamanipula, huwag kayong maniwala sa mga mangkukulang, mambabarang na yung mga witches, wizards, warlocks na yan. They are all liars. And manipulator, kagaya ng ama nila si Satanas. Seven of Cups. Hindi ka na malilito eh. Hindi na magugulo yung isipan mo. Well, this is a clarification kanina. King of Swords. Makapag lagay ka na ng boundary, maging courageous ka na, maging sharp na yung isipan mo, logical ka na mag-isip. At maging interested ka na magtrabaho na magtrabaho o mag-put ng effort and hard work saan? Sa work mo. Saan pa ba? Ano man yan. O kung ano man tumaumpisa mo na kung mayroong mga opportunities na darating sa'yo or to make money or pwede din when it comes sa relationship na you will be in a committed relationship, you will start a relationship na committed ka. Yan. And yung hindi ka na makipag-collaborate hindi ka na makipag-usap, hindi ka na makipag-collaborate pati sa hindi mo naman swerte, hindi ka naman sinuswerte o hindi mo swerte o hindi ka sinuswerte dyan. At makatulog ka na ng mahimbing gabi-gabi. Kasi? At hindi ka na magpakontrol, hindi ka na magpapigil. Alam mo, superior ka, hindi ka na magpapigil, hindi ka na magpakontrol. Mga konsumisyon na itong mga alagad ng dilim na ito na gusto mangontrol at mamanipula at overpower sa'yo na gusto kang tanggalan ng free will. Gusto na silang masunod sa buhay mo, sa mga desisyon mo, silang mag-decide sa'yo, yung will nila masunod sa buhay mo na. Tanggalan ka na ng free will Yun ang gusto nila. Mga submission sila, parang sakit yung ulo niya, ma-depress sila. Yun ang babagay sa kanila. Bagay pa nga sa kanila, patayin na kasi yun ang utos ng gadi, patayin Malagad ng dilim na yan Hindi yan sagad kasi. Kaya pinapapatay nga ng gadi. Kasi hindi yan sila sagad. Yes, tao sila, pinanganak silang binang tao. Pero ngayon, dahil sila ay alagad ni Satanas na, gumagawa sila ng demonic witchcraft, may pasanla pa sila, may pabargin pa silang kululuan na, pinapapatay ng gad yan. Hindi na kasi sila sagad. Sa Diablo yan sila. Nagkikiri nga ng mission galing sa Diablo Malaki yung mission galing sa Diablo yung kinikiri nila, hindi sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, kaawaan ang kapwa mo, no? Pero yan, hindi na yan masabing kapwa. Alagad nga ng Diyos yan Mga alagad ng dilim yan, demonyo na yan. Di ba ang tawag sa mga witches, wizards, warlocks, mga kukulang mga babarang demonyo? Kagaya na aswang. Paano mo pa masabi yan na kapwa mo yan sila? Na tao pa yan sila? Pinapapatay nga ng God Hindi yung papatay ng God kung people niya pa yan. Kung may halaga pa yan sa God. Wala silang halaga sa God. Kay Jesus Christ. Pinapapatay kahit Jesus Christ. Pinapapatay ng Jesus Christ yung yan. Kung ano yung rules ng God, sinusunod din Jesus Christ. Anong in-expect nila maawa sa kanila sa Jesus Christ? No! Meron doon sa impyerno na based sa mga testimony na pag pupunta si Jesus Christ doon, may sinasama si Jesus Christ doon, kagaya ng mga testimony na yon. Madaming yung kaluluwa lang sinasama niya doon para mag-testify sa mga tao pagbalik niya sa katawan niya. Na may impyerno talaga at kung ano yung dinadanas ng mga nandun sa impyerno.
Madami nang mamakaawa kay Jesus Christ. Sinusumbatan pa si Jesus Christ. Madami ako niyaya para sambahin ka. Ganun, mga pastor yung iba. Tapos yung iba naman ay mamakaawa na makawala sila doon. Magbago na daw sila. Wala na. Huli na ang lahat. Ando na sila Kasi nga, they choose evil. They choose sa side ng dilim, sa side ng diablo. Kagaya ng mga mangkukulam ang babarang because of their greediness and inggit. So, umpisa pa lang, hindi na sila nagbago. And they never want to change. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? Based sa testimony nung sinama ni Jesus Christ sa impyerno para mag-testify dito sa mundo. May impyerno talaga at kung gaano kahirap ang dinadanas ng mga nandun. Kailang beses kang pinagbigyan na magbago pero hindi ka nagbago. At ikaw ay nahatulan na. Mga tapos na. Wala nang another chance. At nahatulan na siya doon sa impyerno. Di ba? Six of Pentacles. So, maging generous ka na Maging giving, generous. Ng time and effort mo, or money, or pwedeng time and effort. No. Maging generous ka ng pera mo. Yeah, baka sa mga ilangan, sa mga aso, pusa, sa mga walang makain siguro. Sa mga, sino ang bigyan mo? Sa akin, napaka-generous ko kayo, lalo sa aso, pusa. Pag madami akong pera, ako, yung sa akin nga lang, binigay nga lang sa akin pinadala nga lang sa akin prangka lang. Pinapadala nga lang sa akin binigay nga lang sa akin tinutulong ko din. Isa na yung mga, kagaya ng mga, mga wala makain, binibili ko din ang pagkain nila. Hindi pera, syempre binigay nga lang sa akin Dati, nung may negosyo ako, yun, nabibigay ko ng pa 20-20 sa mga puna, sa aking pagkain. Pero, syempre may negosyo ko yung sarili kong pera. Yun nga lang, binigay lang yun sa akin Tulong lang sa akin yun Tapos, bigay ko pa yung pera. Pagkain. Pagkain. Kaya dali maubos. Binigay ko din. Mga aso pusa, naman makain. Hindi kasi ako selfish Hindi yung makita ng tao. Dahil naawa ako kasi wala makain. Sabihin na natin, binigyan nga lang ako kayo. Wala dahil natake ako ng witchcraft at konti talagang time ng matinding challenges yun pero sinishare ko yun, hindi ko naman sinarili lang yun, parang kalahati dun binigay ko din pero sa pagkain pero hindi ko binibilang yun, hindi ka nagbilang nagbigay Salamat sa nagbigay. Salamat sa mga nagbigay. Salamat. Totoo yun. So, ano yung God will bless you. Hindi ko makakalimutan. May reward kayo sa kabilang buhay sa akin. Huwag nyo nang tanungin kung bakit ko nasabi yan. So, ano pa? Pero wag lang kayong gumawa ng demonic. At, kasi tutulungan ko kayo masave yung kaluluwa ninyo. Kasi kung ano yung binigay nyo sa akin, sa mga nagbigay sa akin ng tulong, ay gusto ko ding magantihan yan. Yan. Gusto ko ding, ganun ako masigit pa iganti ko sa inyo, nakabutihan. Kasi noong times na kawawa talaga ako, doon yung sa times na kawawa isang tao, kung sinong maawa, tutulong sa inyo, guys.
Yun ang taong may puso, yun ang taong mawain, hindi lang dahil sa pakitang tao na namimigay siya, kundi dahil nakita niya yung sitwasyon niyo na kawawa, kaya tumulong siya. Kaya ako yung mga ganon, hindi ko makalimutan yun. I want to return it kahit ilang times. Yun ang sa isip ko. Pag ako nakabalik sa origin ko, sa langit, kasi galing ako doon, kaya binautismuhan sa panaginip ng Jesus Christ, di ba? Kaya may sinabi siyang panahon na, tapos binautismuhan ako, di ba? Tutulungan ko yung mga tumulong sa akin na masave din ang soul. Huwag lang silang magkukulang, magbabarang. And of course, kung kasalanan man sila na, kung nagnakaw sila o ano, di magbago. Magbago sila. Hindi na, porket magnanakaw dati, magpatuloy magnakaw o kung ano man. Di ba? Huwag lang sila magkukulang, magbabarang. Ay, hindi ko na sila masave. Kung nabinta sila ng kaluluwa nila at nagsara sila ng kaluluwa nila, bahala sila. So, hindi ako na naginip ng gising dahil hindi naman silang kinausap ng Jesus Christ at ng God sa bisyo nila. Wala akong pakisabihin ng iba. What matters is the truth. So, the fool here and justice and reverse. Hindi ko sinabing God ako, ha? Wala akong sinabing God ako. Sabi ko lang galing ako sa langit at yun nakita sa akin. Kaya di ba, paghawakan ko yung ulo, papantay ang ulo, ang daliri ng ng mga may kulang. Kasi yung mga evil spirit noon, elementals, mga demonyo, nasisend sa impyerno kasi nga tagalangit nga ako. Sabi na, baliw. Di bahala kayo sa buhay nyo. Ang ganun yung karamihan. Wala akong pake because I know the truth. Hindi naman sila ang kinakausap ni Jesus Christ at ng God. Hindi naman sila ang pinapakitiyaan sa vision. And I have a lot of proofs. To myself, hindi na kailangan yung pruweba sa kanila. Importante, so really cool, I know what is the truth. So, hindi talaga umiiyak kasi alam ko yung katotohanan eh. So, ayan guys. Hindi na itong mga pamarusa. Yung mga naghangad ng hustisya kasi nainggit sa'yo dahil gusto nila ng paano pa makapamarusa yung Queen of Wands in reverse, patayin na. Ano ba yung ginagawa niya doon ngayon sa anong ginagawa niya ngayon? Naglangoy-langoy na sa impyerno si Queen of Wands in reverse, yung kaluluwa niya. Naglangoy-langoy na siya sa impyerno. Deceitful nga yun eh. Pero ngayon nagpapagayad ako dito kay Jesus Christ, ha. Kay Jesus Christ ako nagpapagayad ngayon para alam nyo kung ano yung nag-guide sa akin. And hindi ka lang makontrol, wala nang mamanipulate sa'yo, wala nang mangontrol, wala nang tempt sa'yo. There's a reunion here. There's a reunion na magaganap, na mangyayari, and may maging brave na mag-take na action. Hindi na siya malilito. Kung malito man siya, still determined pa rin siya, no? Na kung ikaw man to, pagdating sa mga goals mo, magsasucceed ka. Hindi ka nila mapa-hold back, walang makapa-hold back sa'yo. Lalo patay na yung warlock na yan, si Queen of Wands. Nagahaman o greedy. Ano sabi ni Jesus Christ? Warning ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking karian, sabi ni Jesus Christ. Inuulit ni Jesus Christ yan dito. Sinasabi niya, ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking karian. So, ano ba nangyari dito sa greedy na to? May impyerno na ito ngayon. Ano kailangan niya sa impyerno? So, nagmana ba ng karian ng Diyos? Nasa iba? Hindi. Lalo at witchcraft yan yung ginagawa niya. Nagbinta pa yun ang kaluluwa niya. Anong ginawa niya? Pabinta? Malamang. Wala. Bargaining. Benta or sunlight, doesn't matter. Same lang yun. So, ayan. Tapos panood nila, mga ganun ang ginagawa dito. Nakakagigil siya. Sabi siguro, gusto ko siya patayin. Sabi siguro.
Hindi nila matanggap ang katotohanan. Oh my gosh. Oh my gosh. Kasi sila ay alagad ng dilim. Instead na magbago, anong ginagawa nila? Patuloy sila sa pagiging kahamat gumagawa ng mga kademonyuhan. Oh, see? Oh, ito, humantong na sa katapusan niya, si Queen of Wands. Oh, buti sana kung hindi siya magdusa sa kabilang buhay. Tingnan, kita niya na ngayon. Anong masabi ni Queen of Wands ngayon sa impyerno? Nagsisi ako. Upright ba to? hindi siya nagsisi. Hindi siya nagsisi, guys. Ano ang sinasabi ni Queen of Wands sa impyerno ngayon? Ganon. Oh, namihiyaw na siya doon kasi ang init-init doon, may sulfur pa doon, no. Anong ginagawa ni Queen of Wands doon ngayon maliban sa lumalangoy-langoy sa impyerno, ginagapangan ng mga ano yon, mga kasi alam ko scorpion. Be? Hindi. Basta lumalangoy-langoy sa apoy. Oh. Kita niya. Kasi greedy siya. Yung gitira pa yan, puno ng insecurity, pero yung nag-push sa kanya na atakihin ka ng witchcraft, ay yung person mo pala, na atakihin niya ng witchcraft yung person mo yung atake niya eh. Yung pinipinsala niya ng witchcraft, greediness. Oh, yan, hiyaw-hiyaw siya sa impyerno. Nagmakaawa ba siya sa'yo, Jesus Christ, si Queen of Wands? Napakawalan siya doon, palayain. Nagmamakaawa siya ngayon kay Jesus Christ, ang palayain siya, no? Nung buhay pa siya, ayaw magbago. Dahil gusto niya talagang makuha yung hindi naman kanya. O, mga atake pa ha, ng witchcraft ha, sa person mo ha, paminsala pa ha. Ngayon, hiyaw-hiyaw na siya sa impyerno ngayon. Yan ang ending ng mga alagad ng Diablo. Tan taran tan 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 taran tan tan. Ako guys, naawa ko kay Mimang Alicia nung naawa lang ako. May kunting awa. Pero mali din yung ginawa niyang binastos niya matanda eh. Siyempre magalit yung anak mo eh. Siyempre sanay pa naman sila na pumatay. Sanay yun. Siyempre sa tukhang-tukhang pa lang na yun eh. Sanay na yun sila. Sa Davao pa. Diba? Madaming pinto na gano'n. Pero ang mali yung ginawa niya. Tapos may ginawa siya na parang inaano niya yung gusto niya mamatay si Duterte, na ilagay doon sa garapon. Ano yung garapon? Gawain ng mga witches yan eh. Yung gano'n ang mambabarang, kung napanood yun sa mga video na mambabarang, nilalagay nila sa garapon yung picture. O, sa garapon. O, di ba? Bakit mangkukulam ba yung Mima Alicia? Mangkukulam pala yun. O, di ba? Pinatay tuloy siya. Pero hindi ko naman kinukonsinti yung pagpatay na ganun. Pero pinapapatay talaga ng ganyan mamangkukulam. O, bakit niyo sabi nga naman ilagay sa garapon? Siguro mangkukulam nga. Ay, mangkukulam nga daw. So, let's see. Judgment. And so ma-start ka na ng journey, ano path na consistent ka na, ano mo yung gagawin mo, consistent ka na, and clear na yung judgment mo, laro na isipan mo. So yan, thank you for watching guys, and may God bless you all. Sa mga hindi man kukulam lang, hindi man babarang, God bless you all. So, hindi man kukulam, hindi man babarang. Kasi yun ay kaaway ng Diyos. Kalaban ng Diyos, kaaway ko, ang mangkukulam, ang babarang. So, yan.